Hello world, it's me Dodger. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, in this video, meron na naman tayong another C++ tutorials na pag-aaralan. And without further ado, gusto ko na ganun umpisahan natin. So ang pag-aaralan natin today is how to convert meters into kilometers and centimeters using C++. Okay, so open na natin yung ating mga compiler. Ayan, open ko na yung compiler natin at eto na siya guys. So maglalagay ako ng comment dito guys and then lalagay ko dito yung ating topic. Convert meters to kilometers and centimeters. Ayan. So, madali lang naman to guys. Okay? So, as you can see, nandito na rin yung ating hashtag include at saka yung ating main function. Paano ba natin ito sisimulan? First of all, we're talking about converting meters into kilometers and centimeters. Therefore, meron tayong tatlong variables na involved. Now, I'm not going to use integer. Hindi ako gamit ng integer kasi baka may decimal value. So, hindi rin float yung gagamitin ko. Kung naalala niyo guys, merong mas maganda pa sa float. Okay? Yung tinatawag natin na double. So, ano ba ibig sabihin ng double? Na pag-aralan na natin to. Kapag ka double guys, pwede na yung decimal value niya is mahaba. Okay? So pagka float, medyo maiksi lang, pero pag double, mas mahaba. If I'm not mistaken guys, float is around just 6 to 7 decimal value. Pero kapag ka-float kasi is around somewhere around 12 or 15. So hindi ko na masyadong maalala kasi per year pa ako na pinag-aralan namin to. So research niyo na lang. Okay? Now, double yung gagamitin natin na variable type. So may mention natin yung salitang double, tapos lalagay natin yung variable name. So simulan natin sa meters. Then, hindi ko na uulitin yung double, tapos lalagay ko na naman kilometers. So lalagay ko na lang dito sa isang line lang yung meters, tapos kilometers, at saka yung centimeters. Tama ba? Centimeter. Ayan. And then end of the statement. So automatic guys, silang tatlo will have the variable type of double. Okay? Hindi na natin kailangan i-double meters, double kilometers. Pwede naman yun. Pero kung gusto mo pahirapan sarili mo, pero pwede rin naman isang straight line na lang. Okay? I-comma na lang natin. After natin ma-declare yung ating mga variable, the next thing we're going to do is maglalagay tayo ng prompt. Okay? Character out tayo dyan. So, bakit tayo maglalagay ng prompt? Siyempre, sasabihin natin kay user kung anong dapat niyang gawin. So, lagay natin ng text dito. So, for example, simulan natin sa enter distance in meters. Hingin muna natin yung meters. Okay? Pag nag-enter si user ng meters, guys, saan siya masisave? Character in, masasave siya sa meter na variable. So, after that, guys, saka natin ngayon i-declare pagkatapos natin makuha yung meters, kasi yung meters yung hinihingi natin. Then, anong gagawin natin sa meters? I-convert natin yung meters to kilometer and centimeters, diba? To km and cm. Guys, sa tingin ninyo, deserve ba ng channel na to na ma-subscribe? If oo, please guys, don't forget to click the subscribe button kasi habang nag-grow yung community na to guys, yung channel natin is lalo kaming na-inspire na gumawa pa ng mas kapaki-pakinabang at mas madaling intindihin ng mga tutorial videos. And in return guys, we will always try to do our best to deliver more valuable contents. Yun lang, balik na tayo sa tutorial. Now, after natin nakuha yung input na meters, i-convert na ngayon natin siya. So, magkakaroon tayo ng operation. Ano yon? Yung kilometers, i-convert natin, unahin natin, yung meters, i-convert natin into kilometers. So, paano ba natin mako-convert yung meters into kilometers? So, first of all, alamin natin, ilang metro ba meron sa isang kilometer? So, lagay ako dito ng comment para magkaroon tayo ng idea. Yung 1 kilometers, guys, ang equivalent niya is 1,000 meters. Okay? So, anong gagawin natin? For example, nakuha na natin yung meters. So, i-divide natin siya, guys. Okay? Paano yon? Ganito. So, mention natin yung kilometer na variable, ayan, kilometers. Ang magiging value niya, kapag yung meter na i-enter ni user, 1 kilometer is 1,000 meters. So, kung ilan yung meters na i-enter niya, i-divide natin yon into 1,000. Okay, guys? Ngayon, kung ano yung value niyan, yan yung magiging kilometers. For example, nag-enter ako ng 1,000 meters. Okay, divide 1,000, edi 1 kilometer. Diba? Kasi in 1 kilometer, merong 1,000 meters. Yan, so, intindihin nyo na lang, ulitin nyo na lang yung video kung medyo nalilito kayo. So, after natin makuha yung operations o yung logic kung paano kunin yung kilometers from meter, next naman natin is yung centimeter. Comment ulit tayo. Paano naman kapag ka centimeters? Again, ang ating base is meter ha. So kapag ka centimeters naman guys, merong 100 centimeters kada isang metro. So kung mag-enter si user ng 10 meters, i-multiply natin yon times 100. So that would be 10 times 100 is 1,000. Parang ganun. Okay? So lalagay ko dito guys yung logic. In every 1 meter, there is 100 centimeters. Okay guys? So, anong gagawin nating operation? So, mention natin yung, again, centimeters. Si centimeter na value, centimeters na variable, ang magiging value niya is, kapag ka nag-enter si user ng meter, i-multiply natin yon. So, si meters, multiply by ilan? 100. Okay? And then, end of the statement. So, yan yung magiging value niya. After natin malapag yung logic, guys, anong next? Siyempre, ipiprint na natin or ika-character out na natin yung mga display. So, unahin natin, ika-character out natin si kilometer. Paano? So, for example, nag-enter na si user ng
meters. Ito na yung logic na gagana. Unahin natin si kilometers. Di-display na natin. Character out, distance in kilometers. Tapos, another left shift. Declare natin yung variable na kilometers para mag-display yung result. And then, end of statement. Okay guys. Okay, or mas maganda kung end line para automatic bababa. End line. Ayan. After that, kakopy ko na lang din to para hindi na tayo masyadong lalayo pa. Character out natin, centimeters naman. After natin makuha yung sa meter, centimeters naman. Okay? So, palitan natin to ng centimeters. Ayan. So again, napaka self-explanatory nung code. Alam ko, kaya nyo nang intindihan yan just by looking at it kasi marami na tayong pinag-aralan. Okay? Naintindihan namin yung struggle nung nag-aaral watching videos. Alam namin na mahirap yung mag-backward and forward. Tapos ipopost mo pa kapag kailangan mong kopyahin yung code. Kaya naman guys, gumawa kami ng PDF notes kung saan doon namin nilagay yung mga topic, yung mga code example, yung mga explanations. And so many times guys, yun din yung ginagawa kong timeline at keywords para sa mga topic na ginagawa ko dito sa YouTube. So ang masasabi ko lang guys is mas advanced pa yun kumpara sa mga topic natin dito. Mas marami siyang laman. And soon enough, maglalagay kami doon sa PDF ng mga link ng mga unlisted videos. Pag sinabi nating unlisted videos guys, ito yung mga tutorial na hindi namin pinpublic. You can only access them kapag meron kang link. Makakatulong sa inyo tong PDF. Napakamura lang niya guys. Bakit may bayad? Kasi syempre, nag-hire ako ng mga tao na tutulong sa akin gumawa. So if you're interested guys, andyan yung link sa baba. And if you're going to ask me, is it worth it? Of course, it's worth it. Again guys, yun lang. Balik na tayo sa tutorials. So i-run na natin siya. Tignan natin kung gagana. Ayan. So, ayan. Lababas na yung prompt natin. Enter distance in meters. Sabihin natin, meron akong 1,000 meters na i-enter. So, ang unang logic is, ilan siya sa kilometer? Every 1,000 meters, merong 1 kilometer. Okay? So, kung i-multiply to, itong 1,000 sa 1, sa 1,000, so magkakaroon tayo ng 1. So, meron tayong 1 kilometers, tapos, sa meters naman, times 100, 1,000 times 100, times 100, 100,000. O, i-run natin. Sige, enter. Ayan, nakuha ninyo. So, sa kilometers, meron tayong 1 kilometer dun sa 1,000 meters. Tapos, meron tayong 100,000 centimeters dun sa 1,000 meters. Nakuha ninyo, guys. So, ganyan lang kasimple yung pagkuha or pag-convert ng meters into kilometers and centimeters using C++.